matapos ang mga naging sunod-sunod na mga insidenteng kinasasangkutan ng mga eroplano at barko ng China sa West Philippine Sea, tila palaban din ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. hindi lamang sa mga puwersa militar ng Pilipinas kundi sa mga diplomatikong pakikitungo nito sa karibal na bansang China. Kumakailan lamang na naging kontrobersyal ang naging komento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa panindigan ng Pilipinas sa Taiwan. Sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na tila nagbago na ang tingin ng bansa sa isla ng Taiwan bilang hindi ito parte ng isang lalawigan ng China. Sa pagdinig ng Senado noong Huwebes, October 16, sinabi ni DFA Secretary Tis Artesaro na susuportahan ng bansa sa 1975 Joint Communique sa pagitan ng China at Pilipinas ang Taiwan bilang isang independent bansa na kumikilala na sa hindi ito sakop ng legal na pamahalaan ng Beijing bilang People's Republic of China. Ilan din sa mga bansang hahanayan ng Pilipinas na kumikilala at sumusuporta sa Taiwan bilang isang bansa ay ang Guatemala, Belize, Paraguay, Haiti, Vatican City, Palau, Nauru, Tuvalu, Marshall Island at ang mga nagbabadyang susuporta sa Taiwan na Brazil, Mexico at Burundi. At kung matatandaan din noon, nagtaas ng kilay ang Pangulo sa isang panayam sa Indian media nang ilabas ang isyu ng Taiwan. Sinabi ni Marcos na walang paraan ang Pilipinas na makaiwas sa hidwaan sa pagitan ng China at Taiwan dahil sa geopolitical proximity nito at sa bilang ng mga Filipino migrant workers sa isla. Sinabi ni Lazaro na hindi lumihis si Marcos sa One China stance ng bansa mula nang umupoto dahil pinag-iisipan pa nito mabuti kung kaya-aya ba na pumabor ang Pilipinas na suportahan ang Taiwan bilang isang bansa dahil sa mas mataas na porsyento ng pakikipagkalakalan nito kumpara sa China. Isa din sa nagbigay diin sa Pangulo na isnabin ang One China policy ay dahil na rin sa patuloy na pambubuli na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Hindi bababa sa kapatid ng Pangulo na si Senador Aimee Marcos ang naglabas ng isyu sa kanyang mga pahayag sa Taiwan. Kinwestiyon din ni Aimee ang mga kumakailang utos ng kanyang kapatid na tila nagpapalambot sa paninindigan ng Pilipinas sa One China policy, partikular na ang Memorandum Circular No. 82. Pinaluwag ng kautusan ang mga paghihigpit sa paglalakbay para sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na pumunta sa Taiwan, maliban sa Pangulo, sa Vice Presidente, kalihim na Department of Foreign Affairs at mga opisyal ng Department of National Defense. Muling iginiit ni Lazaro na ang kautusan ay sumusunod pa rin sa One China policy. Ang mga opisyal ng gobyerno na ito ay maaari ding pumunta lamang sa Taiwan para sa kalakalan, pamumumuhunan, kooperasyong pang-ekonomiya at turismo. Ang mga opisyal na ito ay dapat ding magsumite ng ulat sa Department of Foreign Affairs. Gayunpaman, sinabi ni Lazaro na ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ay hindi maaaring magsagawa ng mga gawaing pampolitika. Idinagdag niya na ang pagpapatupad ng Pilipinas ng One China policy ay hindi nagaanong maigpit kaysa sa US dahil madalas na nakikita ang mga matataas na opisyal ng US na bumibisita sa Taiwan. Dagdag pa rito, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo na tumakbo sa ilalim ng presidential slate sa midterm elections kung bakit kailangan ipagpatuloy ng Pilipinas ang paggalang sa mga patakaran ng China gayong malinaw na hindi iginagalang ng Beijing ang mga teritoryo ng Maynila. Sabi niya, "There is no more respect while we respect what they want while we don't want to interfere in the affairs between China and Taiwan. But what about our position as neighbors that they can just trample? They can just come into our territory and interfere with our affairs." Sinabi rin ni Senator Tulfo na suportado niya ang plano ng gobyerno ng Pilipinas at ng Administrasyong Marcos sa balak nito na ibasura ang pagkikilala sa One China policy at ibaling ang suporta at pakikipagkalakalan sa Taiwan sa nalalapit na panahon.